Mga kababayan, isang magandang hapon po at gabi na rin sa bawat isa. Pinas-update ng bayan, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago yan, huwag niyo po muna kakalimutan, kaibigan, kabayan, kapatid, na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel para ho sa next update natin ay mabilis ko ho kayong manonotify. Sa kasalukuyan ho, may panibago tayong low pressure area na minomonitor at ito po yung nabuo no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Well, ipapakita ko muna sa inyo yung ating live radar no na kung saan ay makikita ho ninyo dito ang low pressure area na meron pong low chance or unlikely ang tsansa na maging isang ganap na tropical depression or mahinang bagyo sa mga susunod na mga oras. So sa ngayon ho ay meron po siyang lokasyon, nandito po siya no sa area po ng coastal water po ng Polillo Island, Quezon. At mahina ito, unlikely, maliit yung tsansa na maging bagyo in the next 24 to 48 hours. Bukod po dyan mga kaibigan, nung makikita nyo ang direksyon ng hangin, meron tayong easterlies o yung mainit na hangin ho na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ang siyang nagbibigay ng masamang panahon ngayon, pag-uulan, kaninang umaga pa yan actually, at kasama din ho dyan ang mga localized thunderstorm. So babalikan natin yung low pressure area na yun mga kaibigan. Actually hindi pa makita yung mata niya dahil unlikely ho siya. Anumang oras posible din itong malusaw. So forecast weather condition, sa area ho ng Metro Manila, kasama na rin ho dyan ang ilang bahagi ng Calabarzon, ang Bicol Region, Isabela, ang Cagayan, Quirino, Nueva Ecija at Bulacan, Aurora, Oriental Mindoro, kasama na rin po no, huli, Marinduque ay patuloy po makakaranas ngayong hapon hanggang bukas ho ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa low pressure area. Sinundan po kasi ng LPA yung direksyon nitong hangin po ng mainit na hangin o yung easterlies. Kaya dito po siya nabuo, itong area na yan, tulad ng aking sinabi, may sirkulasyon ng hangin dyan, which is nabuo na nga po yan bilang isang low pressure area. Samantalang sa area naman po ng Visayas at ilang bahagi ho ng Mindanao, ay patuloy ding maapektuhan ng easterlies at mga localized thunderstorms. So hindi pa rin po ligtas sa banta ng sama ng panahon ng mga pag-uulan ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon, tignan natin mga kaibigan kung magiging banta ba bilang isang panibagong bagyo itong low pressure area dahil po tinatawag itong unlikely or sobrang liit ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ay possible na ito'y malusaw din sa mga susunod na mga oras. Wala rin kasi ang epekto ng habagat or southwest monsoon dahil meron tayong tinatawag ngayon na monsoon break. Pag sinabi natin monsoon break, pansamantalang pagkawala ng habagat, so hindi makaka-penetrate itong habagat para palakasin po itong low pressure area ito po sa may bandang silangan po ng ating bansa no. At kung makikita nyo naman kaninang alas 3 pa yan na monitor. At tuloy-tuloy yung pagkilos nito, nasa 30 kilometers per hour pero wala itong direktang epekto sa ngayon na malakas no sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Doon naapektuhan ang ilang bahagi ng Luzon pero mahina, maulap na kalangitan lamang. Wala po masyadong mga pag-uulan. So bukod dyan mga kaibigan ko no, maging handa rin tayo dahil ang susunod na bagyo, papangalanan pong bagyong Marisol na mabubuo po no sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, may mga nagtatanong sa atin kung itong low pressure area ay may chance ba na maging isang ganap na bagyo. Well, uulitin ko sa inyo mga kaibigan, mga kababayan, na maliit yung chance nito para maging isang ganap na tropical depression. So, hindi ito magiging malakas na bagyo in the next 24 to 48 hours kapag naging isang ganap na tropical depression. Pero hindi pa rin po natin ni-rule out o inaalis yung mga posibilidad na mag-intensify yan dahil po sa easterlies na siyang tumutulong sa kanya para magpalakas or mas ma-develop. Pero kapag nabuo ang habagat o muling bumalik ang habagat natapos na monsoon break, asahan nyo na mag-i-intensify itong low pressure area at mas tataas yung tsansa na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod po na mga oras. So mag-antabay pa rin tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So yung mga lugar po dito sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, mag-ingat pa rin tayo sa banta po ng posibleng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area no, lalo na yung mga may problema sa kanilang lugar sa flood control, yung mga issue diyan. So paalala ko, yung mga lalabas po ngayong hapon hanggang sa gabi, ugaliin magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang pag-uulan at ngayon po nararanasan pa rin naman natin yan, yung mga bugso-bugsong pag-uulan. Marami nagsasabi wala naman daw bagyo pero bakit daw sobrang maulan sa Metro Manila? Dahil ho yan sa easterlies no, yung nagtatanong sa akin kanina, sa easterlies, sa hindi nakakaalam ang easterlies ho ay yung maalinsangang hangin or mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. At kung makikita nyo ho, etong yang sirkulasyon ng hangin na yan, yan ho ang easterlies. May kaibahan yan sa habagat dahil ang habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa
nagbibigay po ng mga pag-ulan. So sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Please huwag niyo kakalimutan ho na mag-like and subscribe. Maraming salamat.